Good day, Manolo Fortis Community Church. Welcome to our Simbalay. This Sunday, I will share to you the necessity of prayer. Ang title ani is The Necessity of Prayer. Unsa ka necessary ang prayer? Nanong necessary gid ta nga mag-pray. Because I noticed that sa uban nga Kristiyano, ang prayer para sa ilaha ordinaryo lang. Para sa ilaha, it's the least nga ilahang buhaton. Pinakaulahin na buhaton ba? Ano pag yun, dili kayo importante. Pero, kabalo mo, mga igsuon ko, ang prayer is so necessary. Dapat gid nato ginabuhat ang prayer. There are, I think it's seven things, seven reasons na nung we need to pray. 7 reasons why prayer is necessary. Nanong necessary man gyud ang pag-ampo. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Luke 18 verse 1. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should pray. No, ang word nga should, necessary na siya. And not give up. No, they should pray and not give up. Dili ta mo undang pag-ampo. So, why prayer is necessary? Number 1, we pray to strengthen our relationship. No? Nagaampo ta para ma-strengthen ang ato ang relationship diha sa ato ang buhi nga Ginoo. We pray to strengthen our relationship with God. Ang communication igsoon necessary na siya sa pag-lubricate no or pag-develop sa relationship between kita og sa Ginoo. Communication, a relationship without communication, no, dili na siya nato maingon nga right nga relationship, no. Ang relationship nga walay pakigstorya, no, wrong na siya nga relationship. Mo pwede ganito na maingon nga bad na siya nga relationship. Walay bisag unsa nga relasyon nga magpadayon kung dili makigstorya, kung dili ka makigstorya sa bisag kinsa nga imuhang karelasyon, walay relasyon nga makapadayon. Ang ato pong relasyon diha sa Ginoo kung wala taga-pray, no, dili na siya maayo nga relasyon nato sa Ginoo. Moabot gyud ang panahon nga mawala ang relasyon kung walay communication. Mo na nga importante nga nagay communication ang relationship. Ang relasyon nimo sa Ginoo mahimo lang nga naay kinabuhi kung functional ang imong relasyon sa Ginoo kung naa kay prayer, no. Naay life ang imong relationship sa Ginoo when you are praying. But when we are not praying, that relationship has no life. Wala na siya kinabuhi. Your relationship with God is real kung naay prayer, no? Pero pag walay prayer, it's a fake relationship, no? Aron ingnon lang. Hallelujah. So dapat ang prayer tinud-anay. Dapat ang imong relasyon sa Ginoo tinud-anay. Mao ganang nagi prayer. Kung wala nagaampo, confirmation na siya nga nanay breakdown sa relationship or maybe break up sa relationship, di ba? Any relationship without communication, possible na siya nga nanay break up. No, ang kabalo mo ang kanang prayerlessness, kanang wala kay ampo-ampo. Confirmation na siya nga ang relationship nato sa Ginoo naay diferensya. Nga ang relationship nato sa Ginoo naay sickness, no? Bisag sa tawo, di ba? No, dili man ka kung dili gani ka makigstorya sa imuhang kauban sa balay, meaning wala kay maayo nga relationship. Meaning nanay breakdown sa relationship. Sa mag-asawa, kung ang bana wala na nakigstorya sa iyahang asawa, there's a breakdown in relationship. When we are not in talking terms, that is a relationship breakdown. Kung importante sa imuha ang imuhang relasyon sa Lord, kung importante kayo ang imong relasyon, para sa imuha, kung para sa imuha, importante kayo ang imong relasyon diha sa Ginoo, no, dili na ka pwede hangyoon pa. Dili na kinahanglan pa mo hangyo nga makigstorya sa imuha ang Ginoo. Kung importante ang imong relasyon, ikaw gyud mismo mukusa ka pag-adto sa imuhang Ginoo. Kay importante man ang relasyon nimo sa Ginoo. In Matthew chapter 6 verse 9 ingon diha ang pulong sa Ginoo, in this manner therefore pray, our Father in heaven, hallowed be your name. So, naay manner sa pagduol sa presence sa Ginoo. Unsa man na siya nga manner? Manner of honoring the Lord.
Manner of honoring Him by praying. Manner of honoring Him by giving Him high rewards, high regard sa imuhang kinabuhi. Dako imong pag-regard sa iyong kinabuhi. Nga, gina-honor nimo siya. Our Father in heaven. Naidako kayo nga pagsugod sa imuhang communication sa Ginoo, nagi prayer. Ngay prayer of honor sa Ginoo. No, why prayer is necessary? Number 2, we pray to enforce the will and the plan of the Father in the earth. So we pray para i-enforce nato ang will ug ang plano sa Ginoo diri sa earth, diri sa kalibutan nga atong ginapuy-an. Ang Ginoo naman na siya'y plano. Example lang, Jeremiah 29:11. It's so clear sa word sa Ginoo sa Jeremiah 29, no, nga I have a plan for you. Plan to prosper you, not to harm you. No, mo na ang iyahang will, mo na iyahang plano sa imuhang kinabuhi. Pero kana siya nga plano, you need to enforce that. You need to kinahanglan nimo na siya i-enforce, kinahanglan nimo na tagaan gid nimo dakong prayer nga, Lord, I want to get that. I want to have that. No, gusto ko ana, Lord God. No, kay nanuman. Because even that plan kana nga will sa Ginoo, no, naay naga-control ana, no, gina-control na siya sa mga demons around us. No, there are forces controlling it. Mo na kay naay forces controlling it. You need to enforce your authority nga you want to have that. Gusto nimo na makuha nga giplano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mo na sa Matthew 11:12, ingon di ang word sa Ginoo, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence and the violent take it by force. Mana nga kung ang kaaway mo take it by force sa plano kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi, ikaw pud mismo take it by force from the enemy. Ayaw pagsugot nga kuwaon lang na sa kaaway ka na nga plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw pagsugot nga pobre lang permi imong pamilya, no? Imuhan na daog na nadaan ni Kristo sa cross, no? Dako na nakadaogan na pildi na ang kapobrehon sa imong kinabuhi. But we have to pray, we have to take it by force. Hallelujah. Ingon ang word sa Ginoo sa Matthew 6:10. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, maklaro nimo diha, your kingdom come, your will be done. Naay pagbuot ang Ginoo, naay plano ang Ginoo, pero imong i-claim ang kingdom sa Ginoo. Because ani nga kalibutan nga atong ginapuy-an, naay other kingdom nga wants to take it away. Once it nga dili nimo na makuha, pero mo nang enforce nimo, I want it in the name of Jesus, by the blood of Jesus, I want it. Mo nang kinahanglan ka naga-pray, gina-enforce nimo ang plano o kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. In 1 John 5:14, now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. So naay will ang Ginoo. Mo nang i-enforce nimo ang will sa Ginoo. Enforce nimo ang gusto sa Ginoo. Enforce nimo, Lord, mo na imong gusto sa akong kinabuhi. Gusto nimo ko nga madato, gusto ko nimo nga dili pobre. Mo na nga dili ko mosugot nga hangtod sa hangtod pobre ko. Hallelujah. No, naay kabubuton ang Ginoo. I-declare nanong gina-declare nato ng blood ni Jesus. We keep on declaring ang blood ni Jesus balik-balik, otro-otro. Nanuman. Because that's our declaration nga mo na imuhang will, Lord. Victorious me, dili me defeated. Kaya nanuman. Naay mga Christians nga Kristiyano sila, pero nagapuyo sila nga defeated. But there are also Christians nga nagapuyo sila nga victorious. And dito ta dapat nga bahin kanang mga Christians nga nagapuyo nga victorious diha sa Ginoo. Because that's the will of God, for us to be victorious. The enemy is defeated and we are victorious diha sa Ginoo. Naay will ang Ginoo igsoon para sa tong nation. Mo na kinahanglan nimo mo pray nanuman. Kuwaon nimo ang plano kabubuton sa Ginoo sa imong nation. Naay will ang Ginoo sa imong family. No? Enforce that will of God sa imong family. Salvation sa imong family. No? Imo nang i-enforce. You have to pray. Kinahanglan na nimo gamitan og kusog ng imo nang iampo nga kuwaon gid sa Ginoo. Kuwaon gid nimo ang plano kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Naay will ang Ginoo sa imong generations. Imo nang i-enforce. Naay will ang Ginoo sa imong cell group. Imo nang i-enforce. You have to pray. Hallelujah. Gamiton ka sa Ginoo. You will win souls, you make disciples. Imo nang i-enforce. Imo nang i-pray. Hallelujah. Mo na kinahanglan gid nato i-enforce, no? Dili nato na siya basta-basta makuha lang sa kaaway. We need to enforce our authority. Sa 1 John 5:15, and if we know that He hears us, whatever we ask
We know that we have the petitions that we have asked of Him. So, kabaluman ta nga, kung mag-pray ta, ihatag na sa Ginoo. Pero we need to enforce authority. Ikatulong nga reason na nung si Sarita nga mag-pray, we pray to tackle satanic activity in the earth. No? Sa Bible, igsoon, ang prayer is always a warfare. Mura ba na siya og football ba? No, nga you have to tackle the enemy. You have to wrestle with the enemy para ka mahimong madaugon. No? Makadumdum ko sa Bible when Jacob, no, iyang gitakol, no, ang Ginoo mismo iyang gitakol para lang makuha ang iyang gusto, para siya ma-blessed. Ang prayer is a warfare. Mo na nga walay prayer by thinking. Mo na nga walay prayer by sa una-huna nga magtindog lang ka o piyong lang ka nga marag naghulat lang ka unsay mahitabo, no? Prayer is a warfare. Kinahanglan gyud nimo mo pray, mo tackle sa enemy. Mo na pag mo pray, nagi force, nagi tackling the enemy, tackling the enemy. Si Paul nagsulti gani siya, nakigbisog siya sa mga berdugo, nakikaway siya sa mga berdugo diha sa kawanangan. Ingana po sa tong prayer, when we pray, we tackle satanic activity diri sa earth. Ayaw pag hangad-hangad, ayaw pag dungo-dungo lang. Use your mouth. Tackle the enemy. Kaya ang imuhang weapon is the word of God. Ang imong weapon, ang pulong sa Ginoo nga imong gipray, ang pulong sa Ginoo nga imuhang gi-declare against the enemy. Ingon ang pulong sa Ginoo, no? Klaro kayo na siya, pray to tackle the enemy. In Matthew 6 verse 13, do not lead us into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and power and glory forever. Diha pa lang mismo na ang prayer nga gitudo ni Jesus, klaro kayo that there is a temptation. Pag na temptation, meaning there's an enemy. No, deliver us from evil one. So na ay evil one. Nga gusto mo pildi sa imuha, gusto mo lupig sa imuha. Mo na nga you have to tackle. No, mo na nga pag pray ka, pray to tackle the satanic activity diri sa kalibutan. Ayo pagsugot. Mo na ingon siya, for yours is the kingdom and power. Hallelujah. Imo nang i-claim, Lord, yours is the kingdom, yours is the power and glory forever. Dili sa kaaway. Naman, we break the evil sa tong palibot. We break evil sa tong life. We tackle ang ga-increase ra ba ang satanic activity around us. Unya kung di ta mag-pray, nga ga-increase ang satanic activity, unsao na lang, di ba? Malupig ta, malupig ang atong mga generation. Malupig ang mga tao na nasa ilalom nato. Unya leader ka, unya gapapildi-pildi ka, no, gapaluya-luya ka. It's time to tackle the enemy. Ingon si Jesus, ay ingon ang pulong sa Ginoo sa Matthew 13 verse 24. Another parable he put forth to them, saying, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. So nimong nakita. Mabantayan nimo na nga verse nga klaro kayo, while you are asleep, pwede nga naibuhaton ang kaaway sa imong kinabuhi. Pwede nga naibuhaton ang mga demons sa imong life, sa imong family, sa imong surroundings, sa imong trabaho, sa imong negosyo. Mo na nga ayaw pagsigig tulog, you have to pray. Mo na nga ang kontra gyud sa prayer is kanang sleeping. No, but while men sleep, his enemy came and sowed tares, nagtanom o mga tares among the wheat and went his way. Na ay kaaway igsoon nga while we are slumbering, while we are in a relaxed mode, na ay kaaway nga pwede nga makuha, no, sa plano o kabubuton sa Ginoo sa tong mga kinabuhi. If you do not want devil nga makatanom sa imuhang kinabuhi, sa imong pamilya, sa imong nasod, sa imong generation, pagmata o pagampo. Hallelujah. Ang field dere, ang field, it could be your work, it could be your business, it could be your family, it could be you. No? It could be ang atong mga cell groups, no? Mao na sila ang field. Mo na nga para dili sila matamnan. We need to pray. We need to pray. Labi na nga leader na ka, you need to pray. Ang yawa magplant ng trouble sa imuhang surroundings and you need to pray. No? Karon baya nata sa prayer and fasting. No?
Ang uban maybe sayon-sayon lang ninyo ang prayer and fasting. No, you have to you have to take it seriously. No, pwede ra magkaon, pwede ra magtimo-timo. No? Gamay lang nga timo igsoon. Gamay lang nga dili ka maka-pray. Di ka ma-appeal of prayer, pwede ra di mag-appeal of prayer. No? No? Igsoon pagbantay. The enemy might plant something sa imuhang field. No, mana nga ayaw pag-slumber, ayaw pagtulog-tulog. Pray. Pray. No? Ingon ng Genesis 22:17, blessing, I will bless you and multiply. I will multiply your descendants as the stars in the heaven and as the sand which is on the seashore, and your descendants shall possess the gate of their enemies. Nakakita na mo ng salida nga enemies at the gate. Na-remember na ako ni siya sa dihang nabasa na ako ni nga words si Ginoo ba. No? Ang kaaway di ay no, pwede na siya nga nalang sa tong gate. Gahulat. Nag-slumber ta, nagtulog-tulog ta, naa siya diha. No? Ang imbes na kita ang kaaway mag-attack sa tong gate, kita dapat ang ga-attack sa kaaway in the gates of the enemy. Hallelujah. Ikaw ang sige bombard dito sa gates sa enemy. Kinano man sige mo kag-pray. Hallelujah. Amen. Bombahin na pero me. Blood of Jesus. Hallelujah. No? Another verse nga nagasulti, Matthew 16 verse 18. And also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Hallelujah. Muna nga mga demons said them to the gate of Hades. No, dili sila diri sa atong gate. Dili sa imuha sa gate sa imong field. Hallelujah, dili sa gate sa imong family, dito sa gate sa Hades, dito sila. Dito sila ang ngayan. It is not a matter of I want to pray. It is not a matter of when to pray. It is a matter of I have to pray. Dapat gyud ta mo pray. No? Ikaapat nga reason why prayer is necessary is on we pray to access our inheritance and promises from God. Nagaampo ta para makuha nato ang inheritance of promises sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Ang Bible puno kayo promises o inheritance nga giingon sa Ginoo nga para kanato. No? Ingon di ang word sa Ginoo sa Matthew 6:11, give us this day our daily bread. Ang Ginoo na siya ihatag sa imuha daily. Mo na iyahang giingon, no? Nakay access sa iyang inheritance, nakay access sa iyang promises. Hallelujah. No? Natay access ana igsoon. You have inheritance and you have promises from God. No? That you have to access. Dapat nimo kuwaon. You are not getting it because you are not praying. Dili nimo gakakuha. Nanuman, wala man kagaampo. No? Pray because God promises to give us this day. Give us this day our daily bread. Dapat we go to the place of prayer kanunay. We access the daily bread in a daily prayer. Daily ang prayer, daily man pod ang ihatag sa Ginoo sa tuwa. Hallelujah. Now sa Daniel chapter 9 verse 1 to verse 3. It was the first year of the reign of Darius the Mede, the son of Ahasuerus, who became king of Babylonians. During the first year of his reign, I, Daniel, learned from reading the word of the Lord as revealed to Jeremiah the prophet that Jerusalem must lie desolate for 70 years. So I turned to the Lord God and pleaded with him in prayer and fasting. I also wore burlap and sprinkled myself with ashes. So sa iyang gibuhat, no, naay gisulti, no, naay gisulti nga dili mayo na word, no, nga ang mga Israelites unsay mahitabo sa ilaha. The Lord learned from reading the word of the Lord as revealed to Jeremiah the prophet that Jerusalem must lie desolate for 70 years. So unsay gibuhat ni Daniel, nagampo siya. I turned to the Lord God and pleaded with him in prayer and fasting. So importante kayo na siya igsoon. Nga mo pray ka o mo fast, no? Ayaw pagsugot nga ang tunglo magpabilin sa imuhang pamilya. Ayaw pagsugot nga magpabilin mo nga daog-daogon sa enemy. Ang enemy
dili na makadaog-daog sa tuwa because when gilansang ang dugo ni Kristo, gilansang ang tiil ni Kristo, itulo ang dugo, nag-end ng oppression sa enemy sa imuhang kinabuhi. If you are interested sa promises sa Ginoo, kuha igsoon, enforce it by praying. Ayaw pagtinapulan. Ayaw pagtinapulan. If you want your family to be saved, ayaw pagtinapulan pagampo. Pray. Kung gusto ka nga na mahitabo nga milagro sa imong kinabuhi, ayaw pagtinapulan. You have to pray. Number 5, we pray to make ourselves spiritual and close proximity with God. No? Nano nangingon mga pastor nga, we pray to make ourselves spiritual. No? Kay kung dili ta spiritual ani nga kalibutan, unod nun ta ani nga kalibutan. Importante kayo na to nga masabtan nga mas labaw ang espiritu. Kung dili ka spiritual ani nga kalibutan, carnal ka diri nga kalibutan. We pray to get away from flesh. We pray para dili ta magpuyo sa earthly nga living. Ang kalaban sa spiritual igsoon walay lain kundi carnal. Walay lain kundi ang imuhang unod. No? Unod nun nga pagpuyo ni ining kalibutan. No? Ingon di ang word sa Ginoo sa James chapter 4 verse 8. Come close to God and God will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts. For your loyalty is divided between God and the world. Grabe ni siya nga word. Now, we pray to make ourselves spiritual and close proximity with God. Okay, kung dili na ta spiritual, carnal na ta, ang klaro ana, we are far from God. Pero when we are spiritual, we are close diha sa Ginoo. No, klaro kayang pulong sa Ginoo. O, ilaing pamaagi para maduol ka sa Ginoo. Come close to God. And I will come close to you. Ingon siya. No? And wala po ilaing pamaagi para ka ma-purify. Muduol ta sa Ginoo. No? Ang tao raman nga gapalayo sa Ginoo kanang nakasala sa Ginoo. Naisala sa Ginoo. Muna kung makasala man duol na gihapon sa Ginoo kay wa may lain nga mag-purify sa tuwa, wa may lain mag-cleanse sa tuwa, siya raman. Hallelujah. Amen. No? The truth is if you are prayerlessness, you are careless and you are reckless. Kung dili ka ga-pray, no, careless ka sa imong life. Careless ka sa imong pamilya. Careless ka sa mga tao nga nag-surround mo. Careless ka sa imong negosyo. Careless ka sa imong trabaho. But if you are praying, no, naga-care ka sa tanang tao nga nagapalibot sa imuha. Hallelujah. No. Closeness to God is connected to prayer. Amen. The less you pray and you continue to pray less and less, ang resulta ana igsoon, instead nga mahimo kang spiritual, mahimo kang natural. Pag nahimo kang natural, ay imong pagkinabuhi po diri sa kalibutan, natural. Pero pag spiritual ka, spiritual ka, wala ka gakinabuhi sa natural. Ang imong gakakita, ang mga dako nga buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili na mga natural nga butang ang imong gakakita. Kay kani nga kalibutan nga atong ginapuy-an igsoon, we live in a highly spiritual world. Mana nga we cannot afford to be normal. We have to be above normal. We cannot afford to be natural. We have to be spiritual. Ingna imong kaugalingon, dili ko magpuyo sa natural, magpuyo ko diha sa spiritual. Diri nga kalibutan, you have to make up your mind. You want to be spiritual and close to God, or you want to be natural and close to the world? Pag natural ka o close ka sa world, dali ka mapildi. Pero pag spiritual ka, you have close proximity ka diha sa Ginoo kanunay, you are always victorious diha sa Ginoo. Ikaupat nga reason why prayer is necessary. Ikaunom nga reason why prayer is necessary. We pray to keep in touch with heavenly signals and transmissions from heaven consistently. Nagaampo ta to keep in touch with heavenly signals and transmission from heaven consistently. Igsoon kung sige kag pray, no, aware ka sa mga signals sa heaven. Aware ka sa mga transmission sa heaven. No? Madunggan nimo, Lord, guided akong mga steps. No? Lead ko sa imong plano, lead ko sa imong will. No? Na I will sa Ginoo.
Dili kayo magbase ka sa imong emotion. Dili kayo imong mga decisions sa kinabuhi naka-base sa imong emotion. But your decisions in life is based sa ginaingon sa Ginoo, sa mga signal nga ginaingon sa Ginoo. Ang mga signals can be the Word of God. Can be the Holy Spirit talking to you, really talking to you, speaking to you. Hallelujah. In Habakkuk chapter 2 verse 1, I will stand my watch and set myself on the rampant in watch to see what he will say to me and what I will answer when I am corrected. Maminaw ka sa Ginoo. Na mga correction sa mga tikang nimo sa kinabuhi, na sa imong mga ginabuhat sa kinabuhi. Na mga correction sa Ginoo. Hallelujah. In verse 2, then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain in tablets, that he may run who reads it. No, so importante kay na igsoon nga natay guidance, natay leading sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. In Luke chapter 3 verse 21, when all the people were baptized, it came to pass that Jesus was also baptized, and while he prayed, the heaven was open. Nagampo siya. Muna nga ni kay importante ang prayer. When you pray, heaven will open. Hallelujah. In verse 22, and the Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon him. And a voice came from heaven which said, you are my beloved Son, and I am well pleased. You will hear voice from heaven, ng mga signals gikan sa langit. Hallelujah. In Luke 9:29, and he prayed, the appearance of his face was altered, and his robe became white and glistening. Verse 30, and behold, two men talked with him, who were Moses and Elijah. No, when Jesus prayed, transformation, transfiguration nga hitabo sa iyang kinabuhi. In verse 31, who appeared in glory and spoke in his of his disease, and he was about to accomplish at Jerusalem. But Peter and those who were with him were heavy with sleep, and when they were fully awake, they saw his glory and two men who stood with him. Then it happened, as they were parting from him, that Peter said to Jesus, Master, it is good for us to be here, and let us make 3 tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elijah. No? Not knowing what he said. While he was saying this, a cloud came and overshadowed them, and they were fearful as they entered the cloud. And a voice came of the cloud saying, this is my beloved Son, hear him. So naay voice nga itong madunggan when we pray. We hear signals. No? We hear transmissions from heaven. Number 7, we pray to avoid giving up in the journey of life. No? We pray to avoid giving up in this journey of life. Life will be daghan og demands ang kinabuhi sa imong life igsoon. Ako pa ning ginaotro-otro. Life is not walk in the park. Dili ni siya suroy-suroy lang ang atong mga kinabuhi. Life is not easy. It has demands. No? Luke 18 verse 1. One day Jesus told his disciples a story to show them that they should always pray and never give up. Kaysa life igsoon, pag nahimo ng lisod ang life, dali lang mo give up. But a man who is prayerful will never give up. Pray so that you will not give up. Pray so that you will not surrender. If you do not pray, ang devil igsoon will tire you. No? Pakapuyon ka, pahaguon ka sa kaaway igsoon. Pero when you are praying, nakadiya sa presensya sa Ginoo. Munang igsoon, let us not get tired of doing. No, ingon ang pulong sa Ginoo sa Galatians 6:9. Let us not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing. And we don't, if we don't give up. Hallelujah. No, so isa-isahon na to ni siya. I-declare na to. Isulti good na to. If you can't stand up, kung pwede mo matindog while saying this, say this. No? It's a declaration. No? Isulti na nato ang atong kaduugan diha sa Ginoo. Why prayer is necessary? Nano mang necessary gyud ta nga moampo. Nanong kinahanglan gyud ta nga moampo. Number 1, we pray to strengthen our relationship with God. Come on, isulti. We pray to strengthen our relationship with God. Number 2, we pray to enforce the will and the plan of the Father
in the earth. We pray to enforce the will and the plan of the Father in the earth. Number 3, we pray to tackle satanic activity in the earth. No? Nagaampo ta to tackle satanic activity in the earth. Come on, say it with force. We pray to tackle satanic activity in the earth. And number 4, we pray to access our inheritance and promises from God. We pray to access our inheritance and promises from God. Hallelujah. Number 5, we pray to make ourselves spiritual and in close proximity with God. Yes, hallelujah. And unom igsoon nga reason why necessary kayo nga mag-pray. We pray to keep in touch with heavenly signals and transmissions from heaven consistently. And number 7, na reason na nung pray ta is we pray to avoid giving up in the journey of life. Hallelujah. Muna nga kinahanglan kita mo pray. Muna padayon gid ang atong prayer. No? We pray every 4:30 in the morning. No? Matagitag as 4 pa lang nakamata na ka. Necessary ang prayer. It's not a matter of why you have to pray. It is not a matter of when to pray. It is a matter of I must pray. We must pray. Dapat kita mo ampo. Necessary ang prayer. Mo na nga ayaw pag mataog 4:30. Pag mataog earlier, 4:30 nakalingkod na ka. Unya ayaw siglakaw-lakaw. Kaya necessary ang prayer. Ay sigawa-hawa because necessary ang prayer. Muandam na kadaan. Yan daman nimo ang imong pag-ampo. Kay importante sa imuha ang imong kagahapon, ang imong kaugmaon, importante sa imuha ang imong generation, importante sa imuha ang mga tawo na kapalibot nimo. Hallelujah. Importante, necessary ang prayer manang muandam gyud kapag pray. Hallelujah. Let us pray. Father, we thank you for your word. Salamat to God, Lord, nga mo yung nasabtan. Unsa kan necessary ang prayer. Ug dili na mo i-take for granted ang prayer nga ordinaryo lang. Dili ni pinaka-list nga mong buhaton. Mo ni ang priority nga mong buhaton. First day in the morning. Even at night, we will wake up to pray. Hallelujah. Mumatami para mo ampo. Dili mo sugot nga matamnan sa kaaway ang among mga field. Mumatami, Father God. Hallelujah. Ang kanang gabi, Father God, Lord, amo pong nasabtan nga sa gabi nga prayer. It's so powerful kana siya nga prayer. No? Kay ang kaaway nagaabot during the night pod, dili nimo sugot nga pildihon mi sa kaaway. In the name of Jesus, by the blood of Jesus, we are victorious diha sa imo. We give you glory and we give you honor. In Jesus' name, amen.